Itutuloy natin itong two Wednesdays na natigil na pag-aaral dito sa Knowing God the Father. Babasahin ko na lamang itong last part, yung the works of God. At yung last part ay yung patungkol sa divine providence. Knowing God the Father, nandito pa tayo sa the works of God at the means of divine providence. Ito raw providence, ito yung kumbaga, ang Lord, siya nagsimula, siya rin ang siyang tatapos, at along the way, bago niya tapusin yung sinimulan niya, nagpo-provide siya. No? Siya mismo ang, kumbaga siyang author kasi eh. Siya yung author ng buhay natin eh. Ang tawag nila doon faith, di ba? Ang tawag ng tao faith. F-A-T-E. Yung mga Muslim, meron silang maling pagkakaunawa sa sinasabing faith. Ang tawag sa kanila faithism naman. Ito yung, kaya makikita nyo yung mga Muslim, kung mag-drive, bara-bara, walang pakialam. Kasi ang katuwiran nila, kung loloobin ni Alang mamatay ako, mamamatay ako. Kung loloobin niyang wag, hindi ako mamamatay kahit ako magpa-bara-bara sa pagdadrive. Yan. Yun yung faithism ng mga Muslim. Naniniwala rin tayo sa faith, F-A-T-E, pero hindi katulad ng faithism na tinuturo ng Islam. Even though alam natin ang Lord naman ang may akda at siyang magwawakas ng buhay natin, at yung buhay natin mula simula hanggang wakas inakda ng Lord, hindi sabihin nun hindi na tayo mag-iingat. Nag-iingat pa rin tayo. Walang kinaibahan dun sa pinag-uusapan natin about the will of the Lord, na ang buhay mula noon eternity past hanggang eternity future, kalooban ng Panginoon ang siyang namamayani. Yun yung tinatawag na sovereignty. Because God is sovereign, siya ang pater, siya ang may akda ng lahat, yung gusto niya ang mangyayari. Period. Ngayon, sa kabila nung yung gusto ng Diyos ang mangyayari, no matter what, nagagamit pa rin naman natin yung ating free will. Di ba? Anyway, yun yung something na hindi lahat naiintindihan. But we, sa haba ng mga pinag-aaralan natin, sa patuloy na pag-aaral natin, we understand. We understood. Na even though, merong tinatawag na sovereignty ang Panginoon, yung gusto pa rin niya mangyayari at the end of the day, nagagawa pa rin nating i-exercise yung ating mga free will. At sabi nga natin, it will require total trust para talagang ilagay natin sa kami ng Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin. Kasi, siya yung parent natin eh. Parents always knows best sa mga bata. Hindi darating ang time na mas marunong pa tayo sa Diyos. Hindi darating ang time na yung bata, sila ang magtuturo sa magulang. Yung magulang at sila rin ang magtuturo sa bata ang mag-guide. Hindi vice versa. So, divine providence. Pasok siya sa doktrina ng sovereignty. At ito yung kapamaraanan ng Lord upang maipakita yung kanyang divine providence o kung paano niyang dinadirect ang buhay natin each and every day. Yung mismong buhay natin mula noon hanggang sa magwakas dito sa mundong ito. Una, ang means niya ay through supernatural miracles and the special uses of natural forces. Ano example natin dyan? Sa supernatural miracles and special uses of natural forces, kung saan na nagawa ng Panginoong ituro ang kanyang mga anak dun sa mga bagay na gusto niyang patunguhan. Sa Red Sea. Okay, paano yung Kuya Chris yung sa Red Sea? Yung inamit ng Lord yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kalikasan nahati yung Amen. Doon natin makikita yung divine providence na tinatawag. Walang ibang way na binigay ng Lord by that time. The only way is through the sea. At nakita natin, imposible yata ito kasi, hindi ba, halimbawa sa buhay natin, kung gagamitin natin ang mga mata natin, ang ating 5 senses, no way na makadaan ako dito sa ganitong klase ng problema. No way na, let's say, gamitin ko yung term ng mundo, no way na malusutan ko ang bagay na ito. Pero hindi ba pinakita nga niya doon sa mga Israelita na kahit you are being sandwiched between the Egyptians in the deep Red Sea, I can make a way. Yun yung divine providence. He can make a way where there seems to be no way. Tapos na makatawid sila,
Marami pang ginawang means ang Lord para maipakita yung kanyang divine providence. Isa na nga dyan, for 40 years, para hindi sila papakin ng mga wild animals kapag gabi, ando yung Shekinah glory ng Panginoon, haliging apoy, ang Diyos sa gabi. Tapos sa umaga, para hindi naman sila maluto sa araw, ando naman yung ulap, nagko-cover sa kanila. Ang tawag dyan, divine providence. Kasi, ang sabi na, meron pinapupuntahan ng Panginoon sa kanila eh. At definitely, hindi sila mapupunta sa ibang lugar. Kung saan yung gusto ng Panginoon na mapuntahan nila, doon sila mapupunta regardless. Matigas man ang ulo nila o hindi, magpaka-biblical tayo, tignan natin yung naging buhay ng Israel, at titigas ang ulo nila, di ba? Di ba gusto lang bumalik ng Egypt? Hinayaan ba ng Panginoon na bumalik sila sa Egypt? Hindi, di ba? Yung gusto ng Panginoon pa rin ang nangyari. Because God is God. Walang mas mahusay sa atin sa Diyos. Wala sa atin dito magdedesisyon, magpaplanong mas maganda tong plano ko, Panginoon. Ito po ang gawin natin, Lord. No way. It will never happen. Walang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa na ang plano niya mas mahusay sa plano ng Diyos. Maraming plano yung mga Israelita by that time, pero at the end of the day, after 40 years, ang bagsak nila doon sa land, flowing with milk and honey. Sa mismong buhay ng Israel, makikita natin yung divine providence. Yes, along the way, may mga nangamatay. Pero alam naman natin, di ba? Ang pangako kasi ng Panginoon, hindi lang naman doon sa mga nag-exist by that time eh. Hanggang doon sa lahat ng mga ng linyada, no? Hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa kahuli-hulihang Israelita, nandun yung pangako ng Panginoon, hindi lamang sa kanila. Just like Abraham, the father of many nations, pero dalawa lang naman naging anak niya. Pero through those two, naging father siya ng many nations. Pag-usapan natin ngayon mga miracles. I know nowadays, hindi tayo halos nakakakita nung klase ng mga miracles na pinakita ng mga apostol ng araw. Maraming trying hard nowadays. Maraming mapagkunwari. No? Pero, ito lang ang challenge ko eh. Kung totoong sinasabi mong gumaling sa sakit yung tao, ipacheck natin sa doktor, totoo bang gumaling or what? Kasi karamihan po dyan, emosyon. No? Hindi, of course, kung talagang loloobin ng Panginoon, the person will be healed. Walang question doon. Kaya lang ang pinag-uusapan natin dito yung mga charlatans na tinatawag. Mga mapagkunwari. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon para for fame, for money, for authority, for power. Yan ang marami ngayon, doon tayo nag-iingat. Pero naniniwala tayo sa miracles until now. Meron at meron pa rin. Yung nga lang, maraming tao nararahuyo sa mga false prophets. Imbis na prophets, yung prophet talagang hanap nila, yung tao mahilig sa miracle, ayan, naloloko syempre. Maniniwala at maniniwala sa mga bagay na hindi naman talagang nangyayari. Ano ba yung tinatawag na miracle? Miracle is an event in the eternal world, palpable to or through the physical senses. Hindi siya sumasagot sa physical senses, mas mataas siya sa physical senses. Wrought by the immediate power of God as a sign of being sent of God. Nung nagsisimula pa lang ang church, minarapat talaga ng Panginoong ipakita yung kapangyarihan through the apostles. Kasi nagsisimula pa lang ang church. Okay, huwag tayong lumayo kay Jesus Christ. Kasi nung sinasabi ni Jesus Christ, siya yung Messiah, talagang kulang lang sabihin niya, I am God. Di ba nagpapakita na nga siya ng miracle, di ba? Hindi maniniwala ang tao kung sasabihin niya eh. He must show it. Alam ng Panginoon, to see is to believe ang tao. Hindi maniniwala kung hindi papakita. Right? Kaya nga sabi niya, kung okay, fine. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, tignan nyo na lamang ang aking mga ginagawa. Ito yung sign of being a Messiah. And of course, halos wala rin naman naniwala, di ba? Pero nagsimula sa ilang tao. Ngayon, sa mga apostol, ganun din. In order for the world to believe na sila yung sugo ng Diyos, sila yung church, yung bagong panganak na church by that time, they must show that power through miracles and wonders. Ngayon mga kapatid, 2,000 years ago na ang simbahan. Meron pa ba bang dapat patunayan ang Christian Church? Na ang Christian Church ay Christian Church? Napatunayan na noon pa ng mga apostol na totoo ang Christian Church.
Kaya nga kung babasahin daw natin yung Book of John, yung mga sulat ni Paul, no? Of course, sa Book of Acts, maraming mga miracles na pinakita. Pero kung babasahin natin yung mga huling mga epistles, you will see kung mga nakatayo ng simbahan, nag-e-exist na yung mga missionary churches ni Paul, nag-e-exist na yung 7 churches sa Asia, dumami ng Kristiyano, unti-unti dahan-dahan nawala yung mga physical manifestation ng power ng Lord. Kung bubuksan talaga natin ating mga mata, magpapaka-biblical tayo, we will notice that. We will notice that. Sa Book of James na nga lang Tingnan niyo yung Book of James. Pag may sakit daw, ano gagawin? Tawagin yung mga matatanda, di ba? Bakit hindi na lang, sino ba yung mga nagpakita na pa si Paul? No? Tawagin natin yung mga kapatid na nagpakita ng miracle nung araw at pagagaling sila ng ating kapatid na nagpakita ng miracle nung araw. Pero nakita natin prayer, di ba? The prayer of a righteous person avails much. Doon pa lamang sa Book of James, makikita natin mga kapatid, ibang kwento na pinag-uusapan. Why? Nakatayo na kasi ang church by that time. Established na ang church by that time. Saka, kung sa ngayon hindi na natin kailangan makakita pa ng mga miracle. All we need to do is to read the Bible. At nandun na lahat. Of course. It's more than enough. Amen. For us to believe na nangyari yung mga bagay. Amen. Then again, naniniwala tayo, meron pa ring miracle nowadays. Pero yung katulad sa pinakita lang nung araw, na kapag natapatan ka ng anino ni Paul, gagaling ka. Pag hinambalos ka ng, nahawakan mo yung balabal ng kanyang damit, gagaling ka. Nung araw, yes, nangyayari yun. Kaso ngayon kasi maraming gumagaya. Maraming gumagaya. Of course, sila yung mga tinatawag na charlatans, mga fakes. Meron nga isang fake na ganyan fake healer. Inisa-isa nila yung mga yung mga napagaling daw sa miracle. Inisa-isa pinuntahan ng mga reporters. Actually, hindi naman talaga gumaling Hindi talaga gumaling. Bulag na kalakad. Yun nga yung bulag na kalakad, yung pilay nakakita. Yung pipi nakarinig. Nakakapagtaka lang sa kabila ng maraming lantad na naman yung pagiging fakes ng mga prophet na yan. Marami pa rin mga nagbubulag-bulagan, sumusunod pa rin sa kanila. Yun ang nakakalungkot kapag kulang sa aral sa Biblia or nag-aaral ng Biblia pero hindi naman talaga 100% pinaniniwalaan. Kaya nga sinabi sa Proverbs 3:5 hanggang 6, di ba? Trust in the Lord. Lean not on your own understanding. But nakakalungkot. Marami pa rin talaga maglilin sa sariling understanding. Ngayon, ano ba yung tinatawag na miracle? Ulitin ko, naniniwala pa rin tayo sa miracle nowadays. Pero hindi yung klase ng miracle na pinapakita ng mga charlatans nowadays. Yung nagda-Dragon Ball Z, yung hihipan yung mga tao, nagtutumbahan. Ito ang tanong ko, saan mo nakita sa Biblia? Hinipan ni Paul yung mga tao nagtumbahan. Saan mo nakita sa Biblia? Hinipan ni Peter yung mga tao nagtumbahan. Si Jesus Christ, kailan natin nakita sa Biblia? Hinipan niya yung 5,000 nagtumbahan. Kung hindi ginawa ng mga kapatid sa Biblia, saan na kinuha yung practice? At kung ginagawa nila yung wala sa Biblia, they are unbiblical. Ganun lang kasimple. Kaya hindi ako madaling maniwala sa ganyan. Ituro mo sa akin sa Biblia. Kung wala sa Biblia, bakit mo ginagawa? Kung sinasabi mong biblical ka, and yet wala naman sa Biblia yung ginagawa mo, then you're not really biblical. You're unbiblical. May narinig ko sa isang Justin Peters na yung slain in the spirit gawain siya ng Hindu Hinduism. Doon nakuha ng mga tinatawag ng world. Inangingisay. Amen. Practices ng Hinduism. Of course. Isa pang challenge, yung term na slain in the spirit. Slain in the spirit. Saan mo ituturo sa akin sa Biblia yung term na slain in the spirit? Meron bang sinabi sa Bible sa aklat ng Acts na nang katungan na ng kami mga tao, nagtumbahan at nagkikisay? Bumaba ang Holy Spirit and they spoke in languages, different languages na nag-i-exist. Hindi language na hindi nag-i-exist. Language na nag-i-exist. Pero yung sabi mong tumumba, nangingisay, nasan yun sa Biblia? Ang alam ko lang na nangingisay sa Biblia, inaalihan ng masamang espiritu. Naalala niyo yung kwento? Yung batang inaalihan ng masamang espiritu, nagkikisay siya at bumabagsak siya sa apoy.
Maraming ginagawa mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, maging obedient lang tayo sa magpaka-biblical lang tayo, hindi biblical. And yet, kapag naging tradisyon kasi, naging kultura ng isang Kristiyano, nahihirapan siyang bitawan. Ipagtatanggol niya yung mga bagay na in the first place, hindi man lang niya maituro nga sa Biblia. Kaya, siguro po sa panahon natin, hindi na natin kailangan makakita ng mga water turn into wine na miracle. Enough na yung blessing ng Lord. The way na lang natin na kung paano natin siya i-appreciate. It's more than a miracle sa mga buhay natin. Amen. Yung ano nga lang, sasabi natin, yung change of life na na-experience mo ngayon, malaking milagro yan. Kung ano, kasi alam natin personal kung ano tayo noon at ano tayo ngayon. Amen. Malaking ano na yun, milagro. Amen. And since we are under mercy and grace, no, yung miracle na pinag-usapan natin, nangyayari yan sa atin even us not knowing it. Ang sabi nga doon sa isang quotation, di ba? Wag kang magreklamo doon sa mga panalangin hindi sinagot ng Panginoon o hindi niya sinabihan ng yes. Magpasalamat ka doon sa mga bagay na nasa iyo pero hindi mo naman pinag-pray. Mas maraming meron tayo mga kapatid na hindi naman natin pinag-pray pero ini-enjoy natin sa buhay eh. Tapos yung isang bagay na hindi mo sa Diyos, sabi niya no, magtatampo ka. Unfair, ano? Unfair. Napaka-unfair. A miracle is not the suspension of law, but the operation of a higher law. Iyon yung kapangyarihan ng Diyos, siyempre. Kung tutuusin sa Diyos kasi sa langit, normal lang yung miracle eh. Normal lang miracle eh. Kapag ginawa lang niya sa lupa, kasi nga nasa physical universe tayo, at against sa physics, sa science yung nangyari, kasi nga, yun yung nangyayari sa langit. Siyempre, ibang dating sa tao, di ba? Supernatural ang tawag doon. Pero ang tawag natin doon ay miracle. Operation of a higher law. Both the Old and New Testaments abound with miracles wrought by God on behalf of His people. Makikita natin iba-iba ng pagpapakita ng power ng Lord, ano? Ba't kaya yung mga pinakita niyang power sa Old Testament, pwede niya may pakita sa New Testament kung tutuusin eh. Ayaw niyo maniwalang ako, Messiah? O sige, punta tayo dun sa, sa Sea of Galilee. Biyakin niya yung tubig, lumakad siya dun, or what? Pero parang makikita natin yung pagiging creative ng Lord, halos hindi siya nag-uulit. Anyway, hindi nila kinakailangan nga kasing hatiin ng tubig eh. Why? Lumakad ka na lang sa ibabaw. Kumbaga nung araw kasi ang problema, hinahati, hinahawi eh. Sa panahon ni Jesus Christ kasi hindi eh. Dadaanan mo na lang. Tataan ka lang sa ibabaw. Mas pinadali ng Panginoon at mas super yung power na pinakita niya. No? For me, better miracle yung ginawa ni Jesus Christ nang lumakad siya sa tubig kaysa nung hatiin yung dagat. That is a better miracle. Diba? Kasi yung mga Israelita nung lumakad sila, lupa naman kasi yun eh. Yung physical nilang paa, pag tumama sa physical na lupa, hindi talaga lalagpas. Sa solid, diba? Solid to solid. Ang ginawa ng Panginoon, liquid to solid, nagdikit, hindi lumampas. That is power na pinakita ng Lord. Okay. Paano pa nagpakita ng miracle ng Panginoon? Through the regular laws of nature. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon pinipigilan ng Panginoon eh. Hinahayaan niya, pero along the way, halimbawa, si Shadrach, Meshach, saka si Abednego, no? Hinayaan ng Lord, nandun sila sa kalagitnaan ng apoy eh. Hindi niya hinawi, no? Hindi niya finreeze yung yelo, hindi niya pinatay. Hinayaan niya. Kasi bago sila pinasok, diba? Nanalangin pa nga sila, diba? Amen. Pero hinayaan pa rin ng Diyos. Hinayaan ng Panginoon. So through the regular laws of nature, ano pa? Paano niya pinapakita yung kanyang kapangyarihan? Through the action of free moral beings, both angel and men. Kasi mga angels naman, wala naman siya na klase ng kapangyarihan meron ng Panginoon. Kasi ang angels kasi hindi ba napag-aralan natin, ang talagang ministry nila, messenger sila. Angels means messenger. Yung angelos, yung angelos, ang ibig sabihin nun, messenger. No, messenger. Hindi lamang yon. So sa pamigitan ng mga beings na yan, maging ng mga tao, gumagamit siya ng tao, napapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Through laws of nature, napapakita niya ang kanyang kapangyarihan. God uses His Word.
Kaya nga, hindi ba sabi doon, yung sinabi ng Panginoon, hush, yung tubig, di ba, sabi niya, manahimik kayo, yung bagyo. Pinatahimik niya lang yung bagyo, nakinig sa kanya. Yun ang power ng Lord. yun lang sabihin niyang, let there be light, That's super miracle ang tawag doon. Super miracle. Especially sa aklat ng Genesis. Kasi wala pa nag-i-exist by that time. Wala pa. Alam nyo, no wonder sinabi sa aklat ng Job, yung mga angels, nag-cheer sila habang nagkikreate ang God. Kasi that is really something unique din sa mata ng mga angels. Wala pang nakitang physical na creation ang mga angels bago yon. Ang alam nila nga, may Diyos. Nung magkamalay sila, nang likain sila may Diyos, tapos merong kapwa angels, and they are spirits. Biglang isang araw naglikha ang Panginoon ng something material, like us, something physical. Kaya no wonder, di ba, according sa aklat ng Job, habang nililikha ng Panginoon yung foundation of the world, yung mga angels nag-cheer sila Tuwan-tuwa maging yung mga angels. Because this is something new. Something totally unique. Something totally unique. Just using His Word. And God also appeals to man's reason. At gumagamit siya ng tinatawag na persuasion. Sabi nga natin, even yung kaligtasan, imposible. Salvation is impossible. Kasi ang Lord na mismo nagbigay ng law. The wages of sin is death. Yun ang batas kasi Yun ang batas. Ang ginawa ng Panginoon, ginawa niya ng paraan na magagawa niya tayong iligtas sa kamatayan nang hindi niya binabali yung sarili niyang batas. Doon naman kulang ang tao. Tayo nahihirapan tayo doon. Hindi, nasabi ko na wala na ako magagawa dyan, nasabi ko na. Ang Lord kasi, nasabi na niya, pero nagagawan pa rin niya ng paraan para sa kanyang mga minamahal. Yun nga lang, at a price. And that is through the blood of His only begotten Son. So, yung salvation itself is a miracle. Imposible ang salvation. Imposible. And yet, nagawa ng Panginoon na magsalba, magligtas, at nakasama tayo doon. He uses persuasion, at napag-aralan natin yun ng mahaba through a message. No, yun yung divine persuasion na tinatawag, na for some reason, gumising ka lang isang araw, meron ka ng pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Kasi matagal na panahon bago tayo naniwala naman kasi Ako, I was 18 yata, 18 or 19. No? At meron sa atin, lately na lang, di ba? 33. O 33. Pero nung dumating yung, biglang isang araw, kapag naririnig mo ng tinig ng Panginoon yung kanyang mga salita, bigla kang nagkaroon ba ng pagkauhaw? No? Yun yung sinasabi kanina, miracle. Salvation itself is a miracle dahil imposible ang salvation. Pangalawa, tayo mismo. Nung dumating yung time na naniniwala na tayo sa sinasabi ng pastor, nung nag-Bible study, that is a miracle. Kaya nga yung mga magulang, di ba, kapag biglang naghugas ng kasangkapan yung mga bata, oh, milagro. Di ba? Biglang sumipag, nagbunot, naglagay ng floor wax, uy, milagro. Anong milagro ito? Kasi out of the blue, bigla siya naging ganun eh. Di ba? Di ba naman, may kailangan to. Oh, aba, nagbubunot. Delikado to. Oo, ang kintab ng sahig. Oo nga, may kailangan to, or what? Makalis ka muna ng bahay. Oh, di ba? Iba naman, ibang milagro naman ang ginagawa. Di ba? Anong milagro na naman ang ginawa mo? Dalawang klase kasi milagro sa tao eh. Isang divine na milagro, isang namang kabaliktaran. Unholy miracle na tinatawag. Di ba? And of course, sa Panginoon, yun yung holy miracle. Milagro, mga kapatid, na isang araw, bigla tayong naniwala. Ako, naalala ko kasi yun eh, kasi nga dumaan din ako sa pagiging atheist. Maikling panahon lang naman kasi sinalo ka agad ako ng Panginoon eh. Hinihinayaan eh. Isang taon, naalala ko na isang taon ako in-evangelize sa mga kaibigan ko nun. Tuwing dadalaw kami sa bahay nila, ano, Enrico, sumama ka na sa church. Kasi kaklase ko yun ng high school eh. Enrico, dumalo ka naman sa church. Debate muna, syempre, debate, puro debate. Ang tagal, mga isang taon akong tinyagaan ng mga yan. Ay, ang bira, hindi ako naniniwala dyan. Mas naniniwala pa ako kay Rizal. Yung langit, yung pang isa kaya nahirapan akong ma-evangelize nila kasi kulang sila sa kaalaman. Yung nga, paliwanag mo nga sa akin ng langit. I mean, you know. Yun ang hirap eh. Mahirapan ka mag-evangelize kung kulang ka sa aral. Ako kasi matanong nun eh, hindi lang masagot. Paano kung sasama sa inyo, yung simpleng tanong ko, hindi nyo masagot or what? Yun nga, kasi yun ang point. Biglang isang araw, sumama ako sa kanila.
bigla ako naniwala sa mga bagay na hindi ko naman pinaniniwalaan. That's a miracle. Persuasion. Ayan, yun yung divine persuasion ng Panginoon. Diba? Kapag sabi nga ng Panginoon, diba, makinig yung may mga pandinig. Ang Lord kasi magbibigay ng pandinig sa atin eh. No? Hindi tayo makakarinig unless ang Panginoon hipuin yung mga tenga natin para marinig ang kanyang tinig. Miracle yun. Yun yung mga hindi napapansin ng marami. Pero yun yung unang milagrong nangyari sa atin. Yung isang araw na niwala ka bigla. Milagro talaga yun. Kaya nga tuwan-tuwa yung mga nag-evangelize eh. No? Yung isang araw bigla akong dumalo. Uy, isang taon kami pinasakit ang ulo namin yung mga yan. No? Pero look at them ngayon, biglang dumalo or what? Naalala ko yung sinasabi ng mga kapatiran, no, ng mga elders ng araw. Minsan kasi, di ba, mananawa eh. Ang tagal ko nang bina-evangelize. Makunat talaga, makunat. No? Wag na kaya. Sabi nila, kung 99 times mo nang nayaya yung tao at 99 times na rin siyang humindi, malay mo naman sa ika-100, umuo na siya. Oo nga naman. Yun yung sinasabi sa Biblia, wag manghinawa. Wag manghinawa sa paggawa ng kabutihan. Kasi isang araw, aanihin mo rin. Kasi who knew? Kadalasan ganyan, may naghihintay kunyari, ang tagal naman ito, siguro hindi na darating yun, umalis na kaya tayo. Tapos pag alis na biglang dumating, di ba, minsan kadalasan nangyayari sa buhay ang ganyan eh. Di ba? Ganun din sa evangelism. Napakaganda naman po kasi yung sinabi ng Panginoon sa chapter 4 ng John. Kasi darating yung panahon, kapwa magagalak, yung nagtanim at yung mag-aani. Kasi darating ang panahon, aanihin mo yung hindi mo tinanim. Kung ililiteral mo, di ba, pangit, aanihin mo hindi mo tinanim. Pero sa Word of God, darating yung time. Diba? Ibang nagtanim. Yung natamnan ng iba, lalago sa iaan. Ayun. Yun yung ibig sabihin. Marami, dito kasi sa GCC marami nang dumaan, di ba? At biglang isang dalo lang, dalawang dalo, nawala na. Nagawa natin yung part natin ng mga kapatid. Hindi tayo dapat malungkot. Yun din kasi sinabi sa Biblia eh. Tayo ang nagtanim, maaaring iba kasi ang magdilig, mag-alaga. At ang Panginoon na magbibigay ng yan. Ha? Alin? Huwag lang iba. Oo, siyempre. Huwag lang mapunta sa Islam or what. Anyway, tinanim naman natin Word of God eh. Word of God eh. Anyway, basta yun lang naman ang natin, ang ministry natin, maghasik ng word. Din bahala ang Panginoon doon. 'Di ba? Mag-follow up. Pero kapag hindi na dumalo, bahala ka sa buhay mo. Pag ikaw namatay ka, hindi mo alam. Wala na yung ganun. Wala na yung mga ganung salita kasi bad na yun eh. 'Di ba? Bad na yung ganun. Yung mundo ganun sila, pero tayo hindi. Love pa rin. Oh, yan. Love pa rin. Kasi marami kayo. Halimbawa, si Pastor Boyet, yung sa J-Wall, ang laging kwento sa akin nila Kuya Neil, Kuya Bien, yan, tingnan mo si Pastor Boyet. Nung kasama namin dito yan, nasa isang sulok lang yan eh. Pagkita-gitara. Tapos biglang pastor na pala pag-uwi sa Pinas. You know, you never know. Wala talagang makakapagsabi. Mga kapatid. No? Kaya tama, wag mang hinawa eh. No? Ano ba naman ito? 10 years sa gawain, wala man lang narating na ministry or what, bahala ka sa buhay. Hindi pa tapos ang Lord sa kanya. No? Maraming ganyan examples, marami. Hindi po yung laging ganda ni Danny. Mga parang pasaway pa sa simbahan ng pag-uwi niya, pastor na yan. Pilipinas. Ganun talaga eh. May kanya-kanyang araw talaga ng maturity eh. No? Ganun talaga. Patience talaga eh. Tama, patience eh. Maging mapagpasensya sa bawat isa. Anyway, kailan ba tayo hindi pinagpasensya ng Diyos? Lahat tayo. Wala may tsapuera sa atin. Bago tigilan ng isang tao sa pag-evangelize, isipin mo muna na hindi ka tinigilan ng Diyos. Amen. Oo nga. Kailan ka ba sinukuan ng Diyos para sukuan mo yung isang tao? Amen. Wala na lang cursing, wala na lang mga bitterness. Malulungkot, yes. Malungkot tayo, walang problema ron. Pero hanggang doon na lang. And of course, ipag-pray yung tao. Hindi lamang yon. God uses inner checks and restraints. Kumikilos siya sa mismong decision-making ng bawat isa sa atin. God uses outward circumstances. Dito muna tayo sa taas. He uses inner checks and restraints. Yun yung tipong gagawa ka na dapat, magre-revenge ka na eh. Hindi pwede itong ganito. Inubos na naman ang ulam or what? Next time. Biglang, nung dumating na yung time, may chance ka ngayon,
para balikan mo siya, biglang merong something, di ba? Hindi, wag na. Kawawa rin naman tong taong to, you know. For some reason, bigla kang bumait. Hindi na. Masama, bad. Kumikilos kasi ang Holy Spirit sa atin. Yun yung restraint na tinatawag. Ang tawag na iba dyan, di ba? Especially in unbelievers, yung mga nakokonsensya. Yes, meron tayong konsensya, pero mas nananangan tayo sa conviction ng Holy Spirit. Wag, anak, wag kang ganyan. So, umpisa dahil sa emosyon. Ayan, kasi emosyon. Napaka-emotional pa naman natin kadalasan, ano. Kaya nga, isa-share ko again, na kunyari, galit na galit ka sa kanya at gusto mo nang i-post talaga sa wall mo yung galit mo sa kanya. Alam niyo ako, ang ugali ko, hindi ako dumediretso sa ano. Doon ako sa notepad. Notepad muna. Para nababasa-basa ko na ulit-ulit ko. Titignan ko kung tama o hindi. May dapat bagong spelling or what. Tama ba yung construction ng pagkakasulat. Notepad muna. Pag nakita kong okay na, sa ako na lang ipopost. Ngayon, ganun din syempre, kung galit ka, gusto mo mag-post. Yan, di ba? Yan ang uso ngayon kasi eh. Kapag galit, ibinubulgar sa buong mundo, sa lahat ng kaibigan niya, yung galit niya, using his Facebook. Hindi ba isina-shout out? Yan ba tawag doon? Sabi nila, bago mo pindutin yung enter, kung hindi ka marunong gumamit muna ng notepad na tinatawag, magpalipas ka muna ng ilang minuto. Noong araw kasi pwede pang i-save na muna eh. Kasi email nung araw eh. Hindi mo siya i-send, di ba? Pero nakasave yung message mo, di ba? Iwan mo muna, magpalipas ka muna isang araw. Tapos kinabukasan, kapag medyo naimasmasan ka na, basahin mo ulit. Ay, wag na lang, di ba? Wag na lang, mas malaking gulo pa ito mangyayari. Naimasmasan kasi, hindi lamang yon. Kasi, binigyan mo ng room ang Holy Spirit para i-convict ka. Kaya yung pong yung Facebook, yung pagpo-post, wag nating gamitin to express anger. Kasi marami nakikita nagsisisi eh. Hindi lang yun, marami nakikita, napapahiya sila syempre. Kasi mag-i-express ka ng galit, tapos bukas makalawa, bati na kayo. Eh, doon sa Facebook mo, nandun eh. Nakita ko na eh. Nakita ko, galit na galit ka eh. Hindi maganda kasi. Walang etiketa yung ganon. Kaya nga ang Facebook mismo, naglabas sila ng etiketa eh, ng paggamit ng produkto nila eh. Etiquette. Ginagamit din ng etiquette, ginagamit din ng wisdom. Diba? Nagbibigay tayo ng room sa Holy Spirit. Maging sa mga bagay na yan. Para yung restraint na sinasabi, mangyari sa bawat isa sa atin. And of course, gumagamit din ng Lord ng outward circumstances. May mga problema na dumadaan sa buhay natin. Anyway, kung nangyari kasi ibig sabihin ni loob ng Diyos. Yun yung pinag-aralan natin nung una, diba? Sa unang parte ng pag-aaral na ito. Everything or anything that comes to pass, isa lang ibig sabihin nun. Minarapat ng Panginoon na mangyari. Kasi walang bagay na nangyari na hindi minarapat ng Diyos na mangyari. Kasi kung merong nangyari na hindi niya naman minarapat na mangyari, hindi na siya makapangyarihan kung ganon. Kulang siya sa power. Kung kulang siya sa power, hindi sa Diyos. So lahat ng nangyari kasi, kaya nangyari, minarapat ng Panginoon na mangyari. For a definite purpose na malamang hindi natin naiintindihan, hindi natin magets, hindi natin maarok. But since nangyari siya, merong gustong mangyari ang Diyos kasi. At kadalasan, yung outward circumstances, yun ang means ng Panginoon for us to move according sa kanyang direction. Look at Israel again. Babalik nga sila ng Egypt eh. Pero lahat ng paraan ginawa ng Panginoon to stop them. No. Forward. Walang backward. Walang urong. Puro sulong. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya nga sa isang Kristiyano, hindi uubra yung urong sulong, mga kapatid. No. Merong bang retreat? Sinabi sa Biblia. At ang sabi ng Panginoon, retreat! Christian soldiers! Meron bang sinabing ganun sa Biblia? Si Yahweh mismo, si El Shaddai, si Jehovah, sa Old Testament, hindi. Diba? Move on. Yun nga lang, minsan kasi yung lugar na gustong pagdalan sa atin ng Panginoon, ayaw naman natin. At yun talagang kalooban ng Panginoon. He will do everything in His power, even to use circumstances in our lives, to go there. Kuya. Nilanok ng isda. Si Jonah. Di ba ayaw niya magpunta dun sa area na dumating yung time na nalinok sa isda. See? Ano niya, kaya lang kaganda, nakita niya kung ano. Gusto yung paliwating. Amen. Ayaw niya, di ba? Ayaw niya.
Ginawa niya everything in His power para instead of pumunta sa west, doon siya sa east, sa kabaligtaran. Pero God also used everything in His power na doon siya mapunta sa gustong pagdalhan sa kanya ng Diyos. Using that kind of circumstance is the ginawang vessel. Saka nakakita ng ganun. Supposedly patay na siya, dapat tinunaw na siya ng ng asido sa tiyan nun Pero hindi siya namatay, di ba? Hindi. Ako, sabi, hindi ko kaya paliwanag yun. Kasi makikita mo sa drawing, nag-aapoy siya doon, nagbabarbecue sa loob ng tiyan, merong siga or what. Hindi naman ganun Hindi ganun alam natin Mari nakaganon ka lang sa loob. Kasi nasa loob ka ng tiyan Tapos may liquid, syempre. Kasi sa cartoon, kasi sa movie, ganun eksena nagsisiga pa nagbabarbecue or what. Hindi ganun eksena, pero that is something so much wonderful for us to comprehend. Hindi natin kayang ipaliwanag yun, and yet that really happened. Yun nangyari kay Jonah. Niloob ng Panginoon ipakita sa atin yung napaka-unlikely na kapamaraanan niya for us to see na lahat kayang gawin ng Diyos para lang tayo sumunod sa gusto niyang mangyari sa buhay natin. Huwag na natin hintayin yung isda pa ang gamitin uli ng Panginoon o something else. Ano ba yung pwedeng lumamon sa atin na dadalhin tayo sa gusto? Meron ba bang mas malalaki pa doon sa balyena or what? Wala na akong maisip Para magkasya tayo sa loob ng tiyan ng layon kasi dudurugin ka Para magkasya tayo sa loob ng belly ng pating, kailangan durugin ka muna niya para magkasya ka. Kaya ang pinili ng Panginoon, balyena. Kasi hindi kinakailangan ang nagmuyain Hindi lamang yun, ang balyena kasi ang ngipin nila parang walis lang. Pangsalo lang ng mga planktons, ng mga maliliit na mga ng mga hipon. Hindi yung umunguya yung mga yon. Lunok lang ng lunok. Isipin nyo kung pating, ngunguyain siya siyempre, and is dead. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Gagawin kong parang submarine. Parang submarine yung balyena at dinala nga siya si Jonah doon sa lugar na ayaw niyang puntahan pero gusto ng Panginoon na kanyang mapuntahan. So yun, magandang example na yun. Supernatural example. Yung nangyari kay Jonah. No wonder, maraming tao hindi naniniwala doon. Kasi ang hirap isipin Hindi Scientifically, hindi talaga Merong bata at saka yung isang teacher yata. Imposible raw na merong isda na lulunok kay Jonah. Eh sabi niya, pagka napunta po ako ng langit, itatanong ko kay Jonah kung talaga na gano'n. Paano kung sa impyerno mapunta, ikaw mo magtanong. Oo nga naman. Yan. So yung outward circumstances, doon na lang kay Jonah, yung nangyayari sa atin ngayon, mas maliit pa kumpara sa nangyari sa kanya nung araw. And yet, that happened. That really, really happened. Hindi lamang yon, God inclines the hearts of men in one direction rather than another. Yan ang ugali ng Diyos. Hindi, dito ka. Pagliling-ling ka, dito ka. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Doon nagkakaroon ngayon ng difficulty sa buhay natin. Nagkakaroon ng difficulty sa buhay natin kapag meron tayong ginagawang something, meron tayong planong something na hindi sang-ayon sa plano ng Diyos. Doon magkakaroon ng struggle. Kaya nga, ang katuruan ng Panginoon, si Jesus Christ mismo nagsabi, yung will ng Father, let thy will be done. Kasi kapag hindi natin sinunod yung will ng God, ng Ama, then marami tayong haharaping mga problema, mga kapatid. Kasi hindi na yung let thy will be done Let our will be done. Alam naman natin tayo, di ba? Kapag tayo lang mismo ang nagplano, tayo lang mismo ng sunod, puro kapalpakan along the way. Ang dali pa naman tayo nating masway sa iba't ibang mga problema sa buhay. Kaya mahalaga talaga yung will ng Panginoon, dun tayo. Doon lang nagkakaproblema talaga. Doon nagkakaproblema kapag tayo naging against sa flow ng kalooban ng Diyos. Manghirap lumangoy, di ba? Nung against the flow. So yung flow na pinag-usapan natin ngayon specifically, yun yung will ng Lord. Do not be against the flow. Sumunod tayo sa flow ng kalooban ng Lord and everything will be smooth. Parang islang salmon ba yun? Salmon sa falls. Pinipilit nila po may pagdating naman may deer doon sa taas na yung bear na kakalawit nila sila. At least oo nga naman. So malungat ka, hindi mo alam kamatayan din mo sa taas. Ayan. Meron danger ahead, Ayan. Oo nga naman. So bukod dyan, I believe, marami pang way ang Lord in order maipakita niya yung supernatural way niya in dealing with us.
Ako naniniwala, marami tayong experiences na gusto ko dito talaga sa lugar na to, gusto ko dito, pero nandito ka ngayon sa kabila. At nung nandito ka na sa kabilang ayaw mo, doon mo naman nakita ang kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang pagmamahal. Maraming ganyan examples, even me myself. Kung ang unang Saudi ko, 2 years ako sa Jeddah, nung mag-for good ako noon or mag-exit, puro Jeddah. Ang lahat na ina-applyan ko noon para makabalik Jeddah, puro Jeddah. Wala walang Jeddah, Riyadh. Ang dami kina-applyan noon, Jeddah kasi ang kailangan namin Hindi, Riyadh kasi ang kailangan namin ayaw kong tanggapin. Until such time, kailangan mo nang kumita syempre. Sige na nga, Riyadh na lang. Yung pala, look at that, what happened next. The rest is history, di ba? Tayo rin na makaka-experience. Lord, maraming salamat. Kaya pala, yung bagay na ipinipilit ko noon, ayaw mong ibigay, you have something better for me. Kaya lagi ko sinasabi, God is better than us. He knows better kasi mga kapatid. Kaya total trust lang talaga ang kailangan kasi. Total trust. Huwag nating ipipilit yung sarili na, to be honest with you mga kapatid. Doon nagkakaroon ng problema kasi Doon magkakaroon ng problema. Pasalamat tayo, ang Diyos kasi mabuti. Na kahit ipinipilit mo yung gusto mo, okay, yun yung natang na permissive will. Hindi ka pa rin naman pababayaan ng Diyos. Pero supposedly, ang sarap sana nang sasabi mong, hindi, talaga ako, 100% will ng Lord ang sinunod ko. Hindi ba yung tipong, hindi, ipinilit ko talaga kasi. No? Maraming salamat sa Lord, sinalo niya ako nung nagkaroon ng problema along the way. Buti lang ang Panginoon, mabuti siya. Yun ang mga kagandahan sa Panginoon na ating sinasamba. Ipilit man natin gusto natin o hindi pa rin tayo pababayaan. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Tapos unti-unti, dahan-dahan, tatama, uunti-untiin niya, itatama niya yon. Isang araw makikita mo, maraming salamat Lord, itinama mo na. Diba? Yung lubak nung una, unti-unti nagiging makinis na. Ang mahalaga doon, natutunan natin yung lesson. Meron na tayong lesson learned na tinatawag. Diba? Doon ganun kabuti ang ating Lord. Ngayon, para saan ngayon yung mga miracles? Para saan yung kanyang means of divine providence? Siyempre, the end toward which God's providence is directed, the well-being and happiness of His creatures. Okay? Yan yung pang-apat sa huli. Of course, mahal tayo ng Lord Mahal tayo ng Panginoon. Lahat ginagawa niya for our safety, para ma-bless niya tayo, para maipakita niya sa atin ang kanyang pagmamahal, hindi lamang yon. The mental and moral development of the race. Humanitarian developments. Sabi nga nila, di ba? In order na yung bakal mahulma mo, kailang ihampas mo siya sa bakal Yung mga panday, di ba? Yung mga sword, meron ako napanood na documentary paggawa ng sword. Hindi mo kasi mahuhulma yung sword using kahoy. O kaya para makortehan mo yung sword, goma. Kasi kawawa naman, baka masaktan siya Hindi siya mahuhulma, hindi siya magiging sword. Kundi bakal sa bakal talaga. Bakal na yung pinapatungan, bakal pa rin pinangahataw. Kailangan kasi siya Kailangan siya. Ngayon, mayroong mga problema tayo sa buhay, kaya nangyayari, ang gusto ng Panginoon, mayroong ma-develop sa atin. Minsan, ang gusto ma-develop sa atin ng Panginoon, patience. Minsan, faith. Hinahayaan ng Panginoon mangyari yung mga nangyayari sa atin paminsan-minsan because He want us to develop. Mahasa, let's say. Kasi remember, ang buhay kasi ng tao hindi naman pariwasa ng pariwasa Maaring kaya nangyayari ngayon to because there will be something bigger na kakaharapin mo in the future. Ang kagandahan nun, hinasa ka na ng Panginoon. You are now ready. Handa ka na. No? Handa ka na dun sa pagdadalhan niya sa'yo. Na kung saan may mas malaking problema, but since mas hasa ka na, it will be easier for you to face those problems. Yun ang hirap sa mga taong hindi hasa sa hirap sa buhay. Kapag dumaan sa konting hirap sa buhay, parang pinagtakloban na ng langit at ng lupa. Samantalang yung mga sanay sa hirap sa buhay, pinagtatawanan lang No? Parang normal lang ba? Hindi ko sinasabing ang Panginoon, ang gusto niya sa atin maghirap tayo sa buhay. Pero hinahayaan niya syempre. We must face those things. Ang athletes ba, masarap ba yung pagiging... Tanggap ka lang ba ng tanggap ng medal kapag athlete ka? Tanggap ka lang ba ng tanggap ng palakpak kapag athlete ka? Hindi, di ba? Anong gagawin mo? Sangkaterbang training muna. Bago mo matanggap syempre yung mga yun. Sa atin ganun din. Pag lumalaro ka na, yung pang isa, syempre, training mahirap, di ba?
Yung mismo pang larangan, mas dobleng hirap pa yon. Because that will be the real thing. Alala ko nung taekwondo ko. Dami kong buko lang dito. Ano yan? Saan larangan yan? Sa taekwondo ko. Taekwondo. Pag nagbangga yung hindi sa binti, buko din. Yung mga gulugod nyo, no? Mga gulugod. Oo nga. See? Look at that. Bago mo matanggap yung trophy na yun, yung medal, ganun muna mangyayari sa'yo. Ganun din sa ating buhay. The salvation and preparation of a people for His own possession. Ginagawa ng Lord lahat ng yan. Di ba? Bilang preparation. At para na rin ma-appreciate natin, no, yung pagkakristyano natin, mga kapatid. Kasi makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon, especially in times of hardship. Lalo natin makikita. Yeah. Of course. Okay. Kaya ko yan tinatawag pagpapalo. Pagpapalo. Chastisement. Sa magulang pinalo ka. Ibig sabihin may tuturo sa'yo. May Yun. tinatama sa'yo. Amen. Kahit sinaisipin natin kung ano yung sabihin. Amen. Nadanas natin. Tama. Sabi nga, di ba, kung mahal daw ng Diyos, pinapalo niya kapag nagkamali. Especially kung kanyang anak. Kaya nga mas nakakapagtaka kung may ginagawa ka ng kalokohan, walang palong dumarating. Lord, bakit hindi mo ako pinapalo? Nagdududa na yata ako or what? Yun ang kaduda-duda. Pero pag meron tayong nagawang mali, at ito na ngayon, nararanasan mo na yung palo ng Diyos, maraming salamat, Lord. Alam ko, anak mo ako. That's why nangyayari ito sa akin. Yung sinabi mo sa sa Hebrew 12, na yung mga magulang natin dito, yung biological part, namamalo. Pero may limitasyon. Pag ang Lord ang namalo, for our own benefit. For our, yung holiness. Holiness. Amen. Amen. Doon ang punta nun Doon ang punta nun. And of course, bakit merong miracles, bakit merong wonders, bakit merong providence? Lastly, siyempre, but ito pinakauna, the primary end is His own glory. Ang sabi sa Biblia, God will do whatever it is that will please Him. Kung ano yung makaka-please sa kanyang sarili, makaka-glorify sa kanya, regardless of our feelings, gagawin ng Diyos yun. Gagawin ng ating Panginoon. Jesus Christ nga, isipin ninyo, no? Yung sarili niyang anak, binigay niya Actually, that's kumbaga, it's not easy, ibigay mo yung anak mo to die for someone else. At yung someone else na yun, hindi ka naman mahal. Wala namang ginawa kundi saktan ka, tapos mamamatay ang anak mo para sa kanya. Ngayon ang tanong, nasaan ang glory doon? Siyempre. Doon natin makikita yung kaibahan ng glory, nung meaning ng glory ng Diyos, sa glory na gusto natin mga tao. Tayo kasi pag sinabing gusto kong maluwalhati, isa lang ibig sabihin nun, ayaw mo masaktan, ayaw mo mahirapan, yun ang glory for us. Ang Diyos hindi, baliktad Nung mamatay yung kanyang buktong na anak, yun ang nagbigay ng luwalhati sa ating Ama. Ibang-iba. No, ibang-iba. Kaya nga kung tutuusin yung problema sa buhay, sabi nga sa aklat ng Peter, hindi na siya dapat kaiba Kasi common naman ang problema sa buhay, common yan Ang kagandahan nga lang yung kaya ka nagkakaproblema bilang trials and testing from the Lord. Kasi hindi lang naman yung mga taong gumawa ng kasalanan o ng malian nagkakaroon problema sa buhay Kahit yung wala namang ginawang masama, nagkakaproblema pa rin. Yung nga lang ang kaibahan, wala ka namang ginawang masama at nagkaroon ng problema, that will be trials and testing. May ginawa kang kalokohan, kaya ka nagka-problema, then ano tawag doon? Chastisement. Pinapalo ka ngayon ng Panginoon. Pero ang laging end result, for His glory. Para sa atin, sa ating moral development, at para sa ating happiness. Meron kayo gusto idagdag yan? Yun yung last part nung pinag-aralan natin last time. yung gloria kasi ng Panginoon kasi, selfless Hindi katulad ng gloria na tinatamasa or inaasam ng isang tao. Selfishness. Oo nga. I, me, myself talaga tayo Gusto mo Walang masama kung ang ninanasa natin magandang buhay. Walang masama doon mga kapatid. Walang masama kung ang ninanasa natin yung buhay na walang problema. Yung nga lang, kung let us be realistic, while we are here on this planet, there will be problems. Why? Alam niyo kung bakit? Because we are on this planet. Habang nandito tayo sa planetang ito, there will be problems. Hindi mawawala ang problema.
Yung problema kasi, parang sinful nature lang yan ng tao. Kung paano, bunga ng sinful nature. Kung paano hindi nawawala yung sinful nature natin, kahit Kristiyano na tayo, ganun din ang problema. Amen. Minsan nga, tayo per se, wala tayong problema, di ba? Masaya ang pamilya mo, okay naman ang mga bata. Kaso pag may nangyari sa mga magulang, sa mga kapatid, kasama rin tayo doon, di ba? So yes, hindi mawawala ang problema sa buhay. Pero mahalaga nga lang, harapin natin yung problema kasama ang Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. At alamin natin, Lord, what is your purpose sa nangyayaring ito? Yun ang dapat inaalam kasi. Inaalam siya. No? So kung sa kasalukuyan, dumaranas tayo ng ginhawa, walang problema, maraming salamat sa Lord. Kung dumating naman ng time, yes, meron tayong kinakaharap na problema, kakapusan sa ginhawa, maraming salamat pa rin sa Lord. Kasi gaya sa lagi ko sinasabi, I really do believe, walang masamang tinapay na magmumula sa Diyos. Ano man ibigay niya sa atin, mapait man o matamis, kung nanggaling sa Kanya, maraming salamat sa Lord. Meron siyang magandang adhikain doon sa mga bagay na yun. Mahalaga lang talaga magpasailalim sa Kanyang kalooban, alamin yung Kanyang kalooban, diba? I-practice yung ating faith. Huwag sumuko, sige lang. No, sige lang. Minsan minamarapan ng Panginoon yung konting tampuhan sa simbahan para makita mo kung matibay ka talaga o hindi Kasi minsan konting tampuhan lang, wala na O ano yun? Kung sakit na pinag-usapan natin, cancer. Minsan kasi tampuhan lang, wala na, di ba? Hindi pa cancer yun Tampo lang, tampo. Paano kung may cancer ka? Kung mas malaking bagay na nagawa sa'yo ng kapwa mo, ng iyong kapatid, lalo na siguro. Kaya tama rin lang na paminsan-minsan padaanin tayo ng Panginoon sa apoy. Padaanin tayo sa tubig. For us to see ourselves. Kasi alam naman ng Lord Oras na tayo pinadaan ng Panginoon sa apoy, isa lang sabihin noon, nakita ng Panginoon, mayroong something na kailangang malinis sa batang ito. Padadaanin kita sa apoy. Pag dumadaan na tayo sa apoy, we will see ourselves. Ang Lord kasi alam na niya Hindi naman tayo idadaan ng Panginoon sa trials and testing para makita niya kung hanggang saan ang faith natin. Kasi omniscient siya Wala namang nalilingit sa kanya, alam niya naman Kaya niya ginawa yun for us to see ourselves. Pambihira. Ang lalalim na ng doktrina ng pinag-aralan namin, yung pala konting tampo lang, mawawala na ako sa simbahan. Nakita natin ang sarili natin ngayon through that. No? So for better or for worse, for richer or poorer, kapit lang sa Lord. No, kapit lang sa Panginoon. Paminsan-minsan, hinahayaan pa na mangyari yan para makita natin saan ba nakakapit talaga ang taong ito. Sa Diyos o sa tao. Sabi nga one of the reasons kung bakit yung nag-aaral ng salitaan ng Diyos kasi one day magagamit natin yan for test. Amen. Bala kasi siya Yung mga problema ang pinagdadaanan natin tapos hindi ba sa tulong ng Panginoon masasolve siya. Ang sarap ikwento niyan later on. Isipin niyo nag-evangelize kayo wala kang maikwento. Alam mo, makapangyarihan ng Panginoon, mapakabuti niya. Kasi kukwento mo yung buhay ng iba, wala ka man lang maikwentong nangyari sa'yo mismo, first hand. Mas masarap yun, kapatid, ikaw mismo. Kasi minsan pag kinuwento ko si Kit, baka mamaya mali pa pagkakakwento ko Nung marinig ni Kit, hindi naman ganun nangyari mga kapatid. Sinungaling naman itong isang door. Diba? Yung pang delikado dun Pero ikaw mismo, yung example mo, alam mo hindi ka magkakamali. Kaya, yan yung mga experiences na yan, bala yan. Fuel yan in the future. May ikukwento mo siya. May ikukwento mo siya. Pag nag-share ako, hindi ko nawawala na hindi may events. Yan. Amen. See? Yun yung basta na gano'n ako. Yung pinagdaraanan nating hirap sa buhay, problema or what, di ba lilipas yan? Pag kinukwento mo na siya in the future sa mga bagong kapatid, I mean, yung joy na ang mararamdaman mo Pero habang nangyayari sa atin, alam ko masakit. Umiiyak tayo, kandahirap tayo. Pero pag kinukwento mo na in the future, ang sarap alalahanin. Maaaring ngayon hindi natin na-appreciate, pero in the future you will see. Kapag kinukwento mo na siya, maraming salamat sa Panginoon. No? Masarap na siya ikwento. So ipunin lang natin yan. No? Ipunin natin siya for God's glory pa rin. See? Kasi nagka-problema ka ngayon, sinob ng Panginoon, sumunod ka sa will niya, na-solve. Bahala mo na ngayon yun. Mayroon ka may kukwento sa mga future Christians. Di ba? Na totoo ang pinag-aaralan natin. Kung yung mga testimony kasi natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, tsaka sa overcome natin sa tulong.
Yun yung mga selling point natin sa salita ng Diyos. Oo nga naman. Aside doon sa Word of God, aside doon sa tool na meron ka, yung testimony mo, yun yung pang Oo nga naman. Pero makaka-relate ka agad yung sinisharean mo. Amen. Amen. Kwento mo lang yung pagtanggap mo para ka tumanggap. Oo, siyempre. Kasi kung sino ka dati, tapos sino ka ngayon. Oo nga naman. Nakita sa'yo, ganun ka pa rin After 20 years, ganun pa rin eh. At patuloy po akong binabago ng Panginoon. Sabi mo dati, nasigtero ko. Pero ngayon, konti. At least may nababago, di ba? Konti. 20 years na yun. Dati nakakadalawang kahapon. Sana lang, brother. Ayan. At least may progress, di ba? Nagbago na ako, pustahan pa tayo. Napakasuguran ko nun. Pero nagbago na ako. Ayan. So next time po ang pag-aaralan natin ay yung lesson 4, yung pagiging father ng God.